Ayon dito sa latest reports na lumalabas ngayon sa social media, mukhang magkakaroon ng isang blockbuster trade bago matapos itong PBA deadline. At ngayon, ang na-involved daw dito ay itong Barangay Ginebra, Magnolia at Terra Firma. Papupunta sa Ginebra itong si Arvin Tolentino. Dito sa Magnolia si Stephen Holt. Sa Northport naman si Bon Pesumal, si Jason Davids, si Jared Dillinger at isang future first round pick. Sa Terra Firma naman si Aris Junicio, si Jeric Balanza at isang future first round pick. Baka yun daw sa Northport, baka maisama dyan itong si Jeremiah Gray o si Rafco o si Sidney Onmobere. Ang maliwanag dito, sabihin na natin na derechahan na malulugi ang Northport at Terra Firma. Dahil syempre, bakit mo nga naman pamimigay itong si Stephen Holt at si Arvin Tolentino, gayong sila nagpapapanalo sa kuponan mo. Pero ganyan talaga, alam natin ang sitwasyon dyan dahil sila naman ay nag-i-exist para palakasin ang Magnolia, Ginebra at SMB. Kung sakaling mapunta ito si Stephen Holt sa Magnolia, well, magkakaroon siguro sila ng syempre additional guard, baka nga maging problema pa yan. Talaga na kailangan talaga ng Magnolia ay isang big man na may tira sa labas. Natatandaan ninyo nung kinuha nila si Chris Banquero, marami nagsabi hindi magiging maayos na fit yan dahil nandiyan na ito si Barocas, si Halalon at si Lee. Ganun nga nangyari, na-trade nila si Banquero para kay Abueva na isang forward. Kung makukuha nila si Stephen Holt, problema na naman yan ng Magnolia dahil dadami na naman yung guards nila. So anyway, samantala sa Barangay Ginebra, sila talaga makikinabang kung makuha nila si Arvin Tolentino dahil yan ang hinahanap ngayon ni Coach Tim Cone. Isang big man na may tira sa labas dahil wala si Jamie Malonzo. So abangan natin kung ganito nga mangyayari at kung may pagbabago pa dyan, talo na sa panig nitong Northport at ng Magnolia na baka humingi ng ibang players. Ito nga bang Rain or Shine Elasto Painters at ang Converge Fiber Exers ay gagawa ng isang malaking trade. Literal na malaki dahil baka big men ang magkapalitan dito. Ang tinutukoy natin ay itong si Luis Villegas at itong si Gio Ambohot. Itong dalawang nabanggit na big men ay tinatawag na napakalaki ng potensyal. Tandaan natin, number 2 pick, itong si Gio Ambohot ng Converge. Una nilang kinuha si Justin Arana, pangalawa ito si Ambohot. Samantala, ito namang Rain or Shine. Kinuha itong si Luis Villegas pagkatapos kunin si Kit Datu, first rounder din yan. Pero marami nga nagugulat dahil ba't itong dalawang nabanggit na players ay hindi naman ginagamit. Itong si Gio Ambohot ay nakita na natin na pwedeng stretch 4. Kapag binibigyan naman ng playing time, ay maganda ang nilalaro niya. Samantala ito si Villegas, actually hindi pa nagagamit ni Coach Yeng Yao ever since makarecover sa kanyang ACL. So sa ngayon, marami nagsasabi na kaya hindi nagagamit yan dahil ang balak gawin ay i-trade. Usually kasi ang mga players na hindi nagagamit ay malamang ma-trade yan. Kaya sa tingin ko, pwede namang i-trade dito si Villegas for Ambohot at magiging fair naman yan. Kung mapupunta sa Converge itong si Villegas, magkakaroon sila ng inside presence. Samantala naman, ito si Ambohot, yung style ng laro niyan, big man na may tira sa labas. Alam natin yan ang gusto ni Coach Yeng Yao. Kaya sa tingin ko magiging pwede yung ganyang klaseng trade. Unless biglang magkaroon ng pagbabago dahil baka maisipan ni Coach Yeng Yao na bigyan ng extended minutes itong si Luis Villegas. At kung magkakaroon ng bagong coach ang Converge, baka maisipan nila na wag bitawan ito si Gio Ambohot. Kung inyong magugunita, in-offer ng NLEX itong si Yusef Taha para kay Ambohot pero tumanggi itong Fiber Exers. Kaya abangan muna natin kung magkakaroon nga ng trade itong dalawang kuponan dahil mukhang magkakaroon ng tinatawag natin na reshuffling ang parehas.